Napanatili po ng bagyong Aghon ang lakas nito habang gumagalaw po pahilagang silangan. Huling namataan ng bagyo sa layong 870 kilometers. Silangan po, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 130 kilometers kada oras at buksong aabot naman sa 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos po pahilagang silangan sa bilis na 40 kilometers na per hour at ito po inaasahan ding palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Isa naman ang patay sa pananalasa ng bagyong Aghon ayon sa NDRRMC. Nasawi ang 14 anyos na biktima matapos mabagsakan ng puno sa Misamis Oriental. 8 iba pa ang nasugatan habang mahigit 36,000 ang apektado ng bagyo. Napilitang lumikas ang nasa 22,000 individual. Nasa 16,400 naman sa kanila ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Naglaan ng pamahalaan ng 3.66 million pesos na tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Lumagda po naman ng 3 Memorandum of Understanding sina Pangulong Marcos Jr. at Sultan Haji Hassanal Bolkiah sa kanila pong bilateral meeting sa Brunei. Kabilang diyan ang Tourism Cooperation, Mutual Recognition of Standards of Training, Certification and Watchkeeping Certificates at ang Maritime Cooperation. Bala po ng pamahalaan ng Brunei na maglatag ng mga programa para hikayatin ang mga residente nila na dumalaw sa Pilipinas. Pagdating ho naman sa Maritime Cooperation, nagkasundo ang Brunei at Pilipinas na paigtingin pa ang skills training, research at information sharing lalo pa ho parehong maritime nations ang dalawang bansa. Dinalaw din po ni Pangulong Marcos Jr. ang Filipino community sa Brunei. Nasa higit pong 25,000 ang mga OFWs at temporary migrants sa naturang bansa. Nagpahayag naman ng suporta ang isang grupo ng mga kababaihan sa Absolute Divorce Bill. Ayon sa Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa Women, poproteksyonan ng panukala ang mga kababaihan at pamilya mula sa pang-aabuso. Kailangan daw ito para mailigtas sa mga nagdurusa sa kani-kanilang relasyon. Nanawagan din ang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pamadali ang pagpasa sa House Bill 9349. Nauna na itong inaprubahan sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Pero sa Senado, nasa committee level pa lamang ito at nakatakda pa raw pag-aralan ng masinsinan. Bukod sa Vatican, mga kapatid, Pilipinas na lamang ang hindi legal ang diborsyo sa buong mundo. Alam niyo, ironically pati ho sa mga senador, mawalang galang lang, bakit ang mga kababaihan ang pabor sa divorce? No, mostly ang kababaihan ang pabor sa divorce. Right? Ironically. Parang may ibig sabihin 'yon, di ba? Opo. Kasi nga parang lugi sila lagi. Tama. Kasi okay. Mamaya na natin pag-usapan yan, baby Mamaya girl. si Marco may say dyan. Okay, Oo. very good, Marco. Nanatili ho naman sa low risk ang Pilipinas sa kabila po ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ibang mga bansa. Ayon po sa Health Department, mahigpit nilang binabantayan ang bagong flirt variants. Wala raw parang basihan. Flirt. Oo. Tama. Oo. Wala pa may kaugnayan pa to sa divorce. Wala Wala pa rin basihan para magpatupad ng travel restrictions pero nakikipag-ugnayan na rin ho sila sa international health authorities. Nasa heightened alert na rin ang Bureau of Quarantine bunsod ng mga bagong variants na ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.